Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe, ang classic lomi. Talaga pong pinasarap natin itong ating lulutuin na ngayong lomi. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng kalahating kilong miki. Ito po ay hinugasan ko na ng mga 3 beses po hinugasan to. Gagamit po tayo ng chicken. Ito po ay half kilo na chicken breast. At ito naman po yung atay ng manok. Kalahating kilo din po ito kasama yung puso. Kalahating kilo po sila ng dalawa. Ito naman po yung ating mga gulay. Nasa inyo po iyon kung gusto nyo magulay. Pwede naman po. Gagamit po tayo ng celery, isang bell pepper, isang carrots, bagu beans, repolyo, at ito pong ating squid balls. Lalagyan din po natin ng nilagang itlog. Siyempre po, ito po, gagamit po tayo ng 1 egg, 8 butil na bawang, isang sibuyas, 2 tablespoon patis, 2 teaspoon pamintang pino, 1½ tablespoon na soy sauce, at ito po naman yung ating gagamiting pampalapot para po maging creamy yung ating lomi. 1 tablespoon na cornstarch at syempre po itong ating chicken cubes. Okay, ngayon po umpisahan na po natin yung paggigisa. Umpisahan na po natin yung paggigisa. Kung napansin nyo po, meron ng toasted garlic sa aking kawali kasi po nag-toasted po ako para siyempre po masarap yun sa ating lomi. Ayan, hintayin lang natin mag light brown ang sibuyas. Ayan, hintayin lang po natin magisa-gisa bago natin isunod yung ibang ingredients. Lagay na po natin tong ating chicken breast. Talaga pong marami tong ating ilalagay na sahog kasi po ito double purpose. Pwede pong pang merienda at pwede na din pong pang ulam. Sabay po natin tong puso kasi po medyo po ito matigas. Ayan. Ayan, hintayin lang po natin mag light brown. Ngayon, lagay po natin tong ating squid balls. Ayan, halu-haluin lang po natin. Itong ating atay ng manok. Ayan. Napakadami talagang sahog nito. Ayan. Isa-gisahin lang po natin bago natin ilagay yung patis at iba pang ingredient. Lagay po natin itong patis, 2 tablespoon. Itong paminta. Ayan. Mamaya po natin ilagay yung natitira. Lagay po natin. Siyempre masarap po itong ating chicken cubes na isasama po natin paggigisa. Ayan. Itong soy sauce.
Ayan. Bayan lang po nating magisa-gisa mga 2 minutes at bago po natin ilagay yung gulay. Ayan, okay na po ito. Ngayon po, isusunod na po natin yung ating mga gulay. Ayan. Unahin po natin ang bell pepper. Okay, ang celery. Ito muna pong mga tangkay ang ating ilagay. Yung pong dahon ay mamaya na po. Carrots, sabay-sabay lang po yan. Ayan, itong ating Baguio beans. Yung pong gulay, nasa inyo po yan kung ganong karami yung gusto niyo. Ang repolyo. Ayan, ating lang pong gisa-gisahin. Ayan. Ayan, after 1 minute na paggigisa ng gulay, lalagyan na po natin siya ng sabaw. Ito po ay nagpakulo po ako ng tubig. Pwede din po naman yung galing lang sa ating gripo, pero para po kasi yung gulay hindi masyadong malanta. Ayan. Siyempre po, yung pagsasabaw po, nasa inyo po yun. Talaga naman pong ang lomi, meron po talagang sabaw. Okay, tansyahin nyo na lang po sa lulutuin nyo kung ganong karami yung pagsasabaw. Okay, ayan, tingnan nyo, ang dali niyang kumulo. Ayan, hintayin lang po natin kumulo siya ng todo bago natin ilagay yung ating lomi. Ayan, pagka ganito pong kulong-kulo na, lalagay na po natin tong ating Mickey. Ayan. Ayan. Pakuluan lang po natin to, siguro mga 4 to 5 minutes. Yung pong ating Mickey. Lagay na po natin tong ating natitirang soy sauce. Yung ating paminta. Yung pong asin, titikman po muna natin. Siyempre po, nakadepende sa atin yung paglalagay ng asin. Ayan. Hintayin lang po natin kumulo bago po natin ilagay yung ating pampalapot. Ngayon, after 5 minutes, lagay na po natin tong ating celery. At ito pong ating cornstarch. Ayan. Dahan-dahan lang po yung paglalagay ng cornstarch kasi po baka naman po masobra yung lapot. Yan, hintayin lang po natin kumulo. Ito po yung ating egg. Ay, sorry. Yung pong asin, titikman nyo muna po bago po kayo maglagay ng asin. Nasa inyo po yung panlasa. Ayan. Ayan, okay na po ito. Ang ganda din po ng lapot. Ngayon, ilagay na po natin itong egg. Ayan. O di po ba, pwedeng pang merienda at pwede din pong ulam na sa dami po ng sahog. Ayan. Ayan, ready na po ito. Mga 2 minutes na lang po at okay na to. Okay na po ito. Maglalagay na po tayo sa ating serving bowl. Ayan.
Ayan, after 2 minutes, okay na po ito. Patayin ko na po ang apoy at ready na po ito. Okay, lagyan na po natin. Na-excite po ako paglalagay. Wala pa palang camera inilagay ko na. Ayan. Yan, tamang-tama lang po yung lapot niya. Ayan, narito na po ang aking napakasarap na classic lomi. Siguro po nagtataka kayo bakit nagkaroon ng hipon. Meron po kasi akong nakita sa rep na mga ilang pirasong hipon. Kumuha lang po ako ng 2 para po sa pang-toppings. Okay? O di po ba? Gawin nyo na po ito talagang yummy. Ngayon po, tikiman na po tayo. Okay, tikman na po natin. Talaga pong napakasarap. Ito po kasing lomi, napakasarap pong kainin natin to. Pagkaluto po, talaga pong yung mainit na napapaso tayo. Yung po talaga yung masarap dito sa lomi. O paano po, yung pong pag-aasin, naglagay po ako ng asin, pero syempre po nasa panlasa nyo yon. O, tingnan natin kung mabubuhat. O, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po talaga namang napakasarap. Babus!